Bawat gabi, nawawala ang tsinelas ko. Akala ko nung una, ako lang ang makakalimot. Pero isang gabi, narinig ko, may naglalakad sa kisame. Si Dante, 18 years old. Kakalipat lang nila sa isang lumang bahay sa probinsya. Tahimik ang lugar. Presko ang hangin, pero may kakaiba. Unang gabi pa lang, may napansin na siya. Pagkagising niya, wala na sa tabi ng kama ang tsinelas niya. Siguro na itulak ko lang, sabi niya. Kinagabihan, inayos niya ulit ang tsinelas. Maayos, magkatabi, eksakto sa ilalim ng kama. Natulog siya, pero bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya dahil sa isang tunog. Parang may naglalakad, hindi sa sahig, kundi sa kisame. Hindi gumalaw si Dante. Pinakinggan lang niya. Mabagal, mabigat, parang may paa. Unti-unti niyang itinaas ang tingin niya. Sa kisame, madilim. Wala siyang makita. Pero biglang, mas lumapit ang tunog. Eksakto sa ibabaw ng kama niya. Kinabukasan, wala na naman ang tsinelas niya. Pero ngayon, nasa gitna na ng kwarto. Marumi, may putik, at may kakaibang bakas. Parang hindi paan ng tao. Kinagabihan, hindi na siya nakatulog agad. Nagpanggap siyang tulog. Naghintay hanggang sa nandyan na naman. Dahan-dahan siyang dumilat at tumingin sa kisame. At doon niya nakita isang nilalang nakadikit sa kisame. Baliktad, mahahaba ang kamay at paa. At ang suot nito, ang tsinelas niya. Marahan itong naglalakad, paikot-ikot, habang nakatingin sa kanya, ngumiti. Napapikit si Dante sa takot. Hindi siya gumalaw buong gabi. Kinabukasan, wala na ang tsinelas. At mula noon, hindi na siya natulog sa kwarto na iyon. Pero sabi ng bagong nakatira ngayon, bawat gabi, may nawawala pa rin na tsinelas. At may naririnig silang naglalakad sa kisame.